Sr. No, so napakagandang constitution 'yan kasi sakop na sakop siya sa mga diktador, sa pang-aabuso ng estado. Kasi nga ang gobyerno, ang state, no, napaka-makapangyarihan yan. Yung sinabi ni Marcos kanina that they will use all government resources to run after Pastor, kilabutan tayo dyan. Kasi parang nabuhay si Ferdinand Marcos Sr. at bababuyin na naman tayo. Kung ano yung ginawa ng tatay niya, gagawin sa atin. Nakikita na natin naman, ginagawa na niya, di ba? So in the 1987 Constitution was in fact created by the Cory Aquino administration in response to the 20 plus years of the dictatorship, the excesses of the Marcoses, di ba? So ngayon, nakikita natin ngayon yung pagpasok sa KOJC, no? Sagrado na lugar yan. As any home is sacred to any man. Pagbahay mo yan, sagrado yan, di ba? Ano pa yan? Yung galing mismo sa kamay ng Estado. Kasi nga, naramdaman na ng Pilipino ang pang-aabuso ng Estado. Kaya tuloy napanganak ang 1987 Constitution. At ngayon, nilalabag harapan ng state forces na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Hindi siya inosente dito. In fact, yung Troy na mga kababayan, nung nangyari yung usop ng 24, nandito ako. Tapos nilapitan ko si Torre. Sinabi ko sa kanya, ikaw, magmula't simula, wala kang ginawang legal at moral dito. Tapos sinabi niya, like what? Wala kang search warrant. Tapos sabi niya, matanda na tayong dalawa, hindi mahalaga yon. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Yung dokumento na nagsasabi kung ano yung karapatan natin, di ba? Kung ano yung karapatan natin para sa isang tao, isang general ng PNP na may hawak na mga baril, hindi daw mahalaga yon. Sa madaling salita, wala kayong pakialam dito. Kami ang batas dito. So, katulad din sinasabi ni Attorney Torian, ang ganda nung sinabi niya, di ba? Ano yung warrant of arrest sa Pasig yan? Pero bakit dito mo sinaserve? Ay, bahala, gawin mo yung trabaho mo, gagawin ko trabaho ko. So, ngayon, nakikita natin, at anong bang laban ni Attorney Torian? Mga estado ito na may mga baril. So, yung 1987 Constitution, napakahalaga niyan. Kasi nga, I will repeat myself, this is in response dun sa pang-aabuso ni Ferdinand Marcos Sr., yung 1987 Constitution na ngayon ay hinahalay at nilalabag ni Bongbong Marcos. Marcos na naman ito, 'di ba? Kuha so, yun in other words, no, umuulit ang kasaysayan. Yung dating pang-aabuso ng gobyerno. Anong laban mo pag may mga baril? 'Di ba? Tsaka nakita natin yung mga kingdom members, yung mga members ng KOJC, hindi naman lumalaban eh. No, tapos sinabi pa ni Torres, sabihan mo yung mga kaibigan mo, yung KOJC. Huwag daw sila sigaw ng sigaw. Patahimikin ko daw. Sabi ko sa kanya, salita lang ito, kayo baril. Diba? So, sa utak ng taong ito, very dangerous. Hindi man lang niya nakita yung pagkakaiba ng estado namin at yung hawak ng kapangyarihan niya at kung bakit dapat maximum tolerance at kung bakit yung karapatan natin na magmamahayag ng malaya ay hindi dapat sikilin, 'di ba? So, ito yung pinag-uusapan ko dito. Hindi lang ito kay OJC. Kumbaga, kung kunyari sa village, sa isang village, sasabihin na natin, Dasmariño, Forbes Park, na nalaman nila na meron isa dyan sa Nara Street ay drug addict pala at kailangan nila make ng arrest, di ba? Pupunta sila dyan. Ibig mo sabihin, lahat ng tao sa Forbes Park, lahat ng bahay nila, papasukin mo at bababuyin mo. Which is exactly what the PNP is doing now with the blessings of Bongbong Marcos. So, wala pong pagkaganyan ang estado natin at kapag kaganyan ang gobyerno at ang namumuno sa gobyerno, wala pong ligtas sa atin. Lahat tayo. Nagawa niya yan.